Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ng Daily Tribune. Parang pangako, magandang pangako na naman ng Pangulo. I don't know kung matutupad ba. President Marcos Jr. said more private hospitals are expected to partner with PhilHealth and the Department of Health to make healthcare more accessible to Filipinos. The statement followed the MOA signing between St. Luke's Medical Center and PhilHealth on Tuesday, August 25, kahapon. Ito ang exact pahayag ng Pangulo. Hindi na matatakot ang mga nagkakasakit na pumunta sa private hospital dahil wala silang pambayad. So, anong ibig sabihin yan? Ang pagkaintindi ko na, okay, mga kababayan kong Pilipino, punta kayo na. Kung mga private hospital, doon, malilibre kayo. Parang gano'n na. Nagkaroon lang sila ng MOA, St. Luke's Hospital, PhilHealth at DOH, nagpirma daw sila ng MOA para, I don't know, yung mga kababayan natin siguro, pwede nang magpa-hospital sa St. Luke's. Ang alam ko, ang mga, example, sa mga probinsya, no? Alam ko, kahit mga private hospitals, pwede ka namang magpa-hospital doon at ma-charge ka na rin sa PhilHealth. So, bakit sinasabi niya ito na hindi na natatakot ang mga kababayan magpunta sa private? Meron naman. Example, anong year ba yun? I think 2023. Ang last time na na-admit ako sa hospital kasi parang nagsuka-suka ako. May nakain akong masama, suka. Then mamaya nahihilo na ako. Gumaganon na yung mundo ko. So hindi ko na makayanan. Punta ko. So private hospital yung private hospital yung pinagdalan sa akin kasi kung government hospital, grabing pila. Kawawa ang mga kababayan natin na nagtitiis sa mga government hospital. So, private hospital ako. So, mga isang araw at isang gabi, after that, Mayo na. Naka-charge ako sa PhilHealth. Kailang kakaunti. Hindi katulad ng Davao. Kasi sa Davao City, yan? Yan ang tunay na zero billing sa Davao City. So, ongoing na yan. May mga private hospitals na naka-connect sa PhilHealth. Bakit niya sinasabi na? Siguro lang, basta may masabi siya na may pagmalaki na ang administrasyong ito is maganda ang pamamalakad, lalo na sa healthcare system. I tell you, kung mayroong isang palpak na ahensya sa gobyerno natin, itong DOH. Tingnan nyo, ilang beses nang nagpalit-palit sila ng secretary. Yung matinong secretary sana, si Yusek Berheri, yun ang professional. Wala, hindi nagtagal. Tinanggal. Pag mga inilagay, don't know. Herbosa, pinalitan ng pahalti, mamaya pinalitan na, wala pang isang pang, pinalitan na naman. Sino ba ngayon? Mercado? I tell you, napakahirap magkasakit. Dahil sa sistema natin ng healthcare na pag government hospital ka. Kaya sabi ko sa aking, may kamag-anak ako last year. Pobreng-pobre. Dinala sa isang, sa Manila ito Tapos hinahanapan ng endorsement. Walang endorsement.
ng mga politiko. Wala, hindi tinanggap. Habi naman. So, naghanap. So, later on, may tumanggap na rin sa kanya. Ganyan ang ating mga hospital. Bakit kung kaya ng Davao City na kahit saang hospital ka doon, lumapit ka lang sa city government, wala kang babayaran, may baon ka pa na gamot. Ganon ang feedback na natatanggap ko sa Davao City. So, kung kaya ng Davao City, bakit hindi kaya ng iba ng buong bansa? It's because of leadership. Kaya, dito mo mapapatunayan yung style, yung mataas na kalidad ng Duterte brand of leadership and governance. Okay, balik tayo dito sa PhilHealth, ay sa St. Luke's. Hindi maliwanag kung siguro yung mga malalaking operasyon. Ganyan. So magkano ang nag-a-announce sila na wala mang klarong Example, kaming mga taga Mindanao, pupunta pa kami ng St. Luke's, sasakay pa kami ng eroplano. So, sana nga, mapalawig ang ganito para sa iba't ibang malalaking syudad, mayroong ganyan na yung mga major operation, kailangan ng masusing mga expert magamot ang ating mga kababayang Pilipino. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin niyo ang video na ito. Ako diri sa Panimalay ni Romlic Villanueva nga taga Sitio Mooswagon, sakop sa Barangay San Miguel, Talakag, Bukidnon. So mo na ni siya ang natabangan sa yero kay ang iyang atop dako na gid og mga buslot. Kung muulan, ulanan na gid sila. So muna ni ang gihatag ngayro nga napulo kabuk nga digis nga ilang ipuli sa ilang atop karon. O karon humanagid sa pag-atop ang ginatabang nga yero so makita gid nato nga nindot na nga lantawon ang ilang mga atop tungod sa tabang. Sukad sa akong pagkatao, ay po ko salamat sa Ginoo. Sukad sa akong pagkatao, ay po ko kilaw tabang sa nagtabang aning sin nga pagkabalay gyud sa tabangan ta. Salamatan gyud nako ang nagatag ani. Labaw ko sa sponsor ani nga sin nga ani sa akong balay. Salamatan sa nako kay sila man sad ang nangulo diri nga. Dito sa Ginoo kay. So
salamat po. Nakatabang ako ko. Kung sa tao nga ako, sa tao nga, makatabang din sa tao dahil. Salamat kaayo. Salamat